Isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. Mapag-usapan lang natin itong pag-aresto kay dating President Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong. Expected na rin naman niya yan eh. Expected na niya yan na talagang ipapa-aresto siya. Pero ang kanyang pinaglalaban kasi rito ay hindi na nga miyembro ang Pilipinas sa ICC. So, sa International Criminal Court, Hindi na nga miyembro, kaya lagi niyang sinasabi 'yon na hindi na dapat makapasok ang ICC sa Pilipinas, Pero kumbaga kitang-kita naman sa kanyang mga pahayag na hindi na siya takot. Hindi na siya takot. Kumbaga nagawa na niya ang dapat niyang gagawin o accomplish na niya ang kanyang panunungkulan sa bansa natin, bilang pinakamataas na opisyal sa bansa natin. At aminin man natin o hindi, pasintabi dyan sa mga ayaw sa mga Duterte or kay Tatay Digong, siya lang ang presidenteng may maraming nagawa, di ba? Kailan ba nagkaroon ng pagtaas ng sweldo ng mga sundalo, mga pulis? Di ba sa time lang niya? Yung mga bagong proyekto ng gobyerno, sa time lang din niya, di ba? Marami pang mga pagbabago. Sabi ko nga sa inyo noon na nagkaroon tayo ng dangal dito sa ibang bansa. Kumbaga ginalang ang mga Pilipino sa ibang bansa dahil kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Malaki ang kanyang nag-iimpluwensya dito sa ibang bansa. At ang isa sa pinakamagandang nangyari sa panahon ni Tatay Digong, itong drugs, di ba? Yung bang pagka maglalakad ka, kampante ka na sa sarili mo na walang gagalaw sa iyo. Yan, tandaan niyo yan, Tandaan niyo sa mga kababayan natin na ayaw kay dating President PRRD. Yan ang pinakamaganda na nangyari sa panahon niya. Walang isang presidente ang nakagawa niyan. Kahit balikan pa natin yung mga nakaraan, wala sa biro, walang isang presidente nung nabubuhay na tayo, wala akong nakitang presidente na nakontrol ang droga. Dito lang kay Tatay Digong. So napakalaki ng pagbabago nung siya ay nanungkulan. Grabe. Tingnan nyo ngayon, ang dami na namang mga balita na mga involved sa droga, di ba? Kahit nga panoorin yung mga survey ng mga vlogger, panoorin nyo kung ano ang kanilang mga hinanaing o mga sinabi na dati daw kay Tatay Digong ay halos nawala na ang droga, pero ngayon bumalik na naman ang mga adik-adik dyan, dumami na naman daw. So dun pa lang, sa mga reaksyon ng mga kababayan natin ay kitang-kita mo na talaga na sa panahon ni Tatay Digong ay napakalaki ang kanyang naitulong sa bayan nating Pilipinas, lalong-lalo na dito sa pagsugpo ng mga drug. Maraming namatay. Totoo po 'yun, maraming namatay.
Pero namatay sila dahil sa droga. 'Di ba? Dahil kung hindi sila nagdodroga, ay hindi sila mamamatay, 'di ba? So nakakalungkot lang din. Nakakalungkot na okay lang din naman na kung sakasakali mang dadalhin siya sa Hague. Hague kasi is nasa ano yan eh, Netherland. Malayo, 'di ba? Sabi nga niya napakalayo naman. Kung dadalhin siya doon at kung tuloy na ang kanyang pagkakulong, okay na rin naman sa kanya. Dahil nga sabi niya matanda na rin siya. Nakakalungkot lang din kasi sana may sumunod din sa yapak niya, no? Maaring hindi sa pamamagitan ng patay na yon sa mga durugista. Isa pang katanungan, alin bang gusto nyo? Mamatay ang durugista o yung kapamilya nyo dahil sa mga durugista? So yan lang naman ay ating sariling opinion, no, sa loobin tungkol dito sa pag-aresto kay Tatay Digong. Kung yan ang batas na dapat niyang pananagutan, para sa kanya okay lang din naman yan. Pero nakakalungkot lang din talaga isipin na umabot sa ganyan. At ang pinapanalangin na lang natin ay may sumunod sa yapak niya na makasugpo nitong droga. Hindi man 100%, at least magkaroon ng malaking porsyento na mabawasan itong drugs na ito sa Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking maliit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless Philippines.